Ang gabi na kaarawan ay madalas na panahon ng kasiyahan. Ngunit para kay Christine, ito ang gabi ng paglalantad ng isang buhay na matagal niyang itinago. Sa harap ng madla, handa na siyang ipakilala ang kanyang mga anak at ang lalaking tatayo bilang kanilang ama, si JP. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at kumukutitap na ilaw ng entablado, ang tadhana ay may sariling plano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling magtatagpo ang landas ng nakaraan at kasalukuyan. Sa gitna ng paghahanda, isang matapang na batang babae ang magiging tulay upang pagtagpuin ang isang ama at ang katotohanang pilit niyang hinahanap. Handa na ba ang puso ni Christine na harapin ang lahat? O tuluyan na itong lalamunin ng nakaraan? Samahan niyo kung alamin sa ating kwento. Christine POV. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko. Siguro dahil sa excitement para mamaya. Contour na lang, Ma'am Christine, sabi ni Lala, ang head makeup artist ko, habang maingat na pinapakinis ang under eye area ko. I nodded sabay mahinang ngiti. Sa salamin, nakita ko ang sarili ko na mukhang masaya at kampante. Eleganteng nakaayos ang buko sa isang sleek low bun. Habang sinisimulan na nila ang soft glam look na akma para sa birthday celebration ko mamaya. Ngayon ang 29th birthday ko. Sa isla pa rin namin gaganapin ang selebrasyon katulad ng dati, pero this time may twist dahil ipapakilala ko na rin sa lahat ang triplets. At ayon sa plano, si JP ang ipapakilala ko bilang ama nila. Nasa tabi ko ang iPad kung saan nakadisplay ang script. Kabisado ko na. Simple lang. I left the country because I was pregnant. I raised them privately. At ngayon, I'm finally ready to share them with the world with JP beside me. Napangiti ako, a beautiful practice smile. Nauna na si Gemma sa isla para asikasuhin ang venue. As usual, she's on top of everything. Ang chopper na sasakyan namin ni JP nakaschedule ng alis bago mag-alas 3. He'll be my escort tonight, wearing the suit I picked myself. Bigla ko napabuntong hininga, parang may humaplos na kakulangan sa dibdib ko. Hindi ko na rin nakita si DJ these past 2 days. Tumigil na siguro, mas mabuti yon. Pero kahit napilit kong itanggi, hindi ko pa rin makalimutan ang huling pagkikita namin. Napalunok ako, wala sa sarili na tumaas ang isa kong kamay. Marahan na humawak sa labi ko. That kiss, his lips, warm and smooth, parang hindi lang sa balat kumapit, parang umabot hanggang kaluluwa ko. At ang yakap niya, mahigpit, puno ng emosyon. Napapikit ako, napailing na lang. Hindi ngayon, hindi na kailanman. Huminga ako ng malalim at binuksan ang mga mata ko. Tumitig sa reflection ko. Ngumiti. You made your choice, Tin. JP is the better man. He's stable. He's kind. He wants the triplets. That's enough. Final spray na lang, ma'am, sabi ni Ruru, ang hairstylist ko. Sabay buhos ng finishing mist sa buhok ko. Ngumiti ako sa kanila. Thank you, team. Let's make this a beautiful night. Sabi ko dahil lahat sila invited. This is my night. Gabi ako ang bida. Ma'am Tin, ready na po ang gown. Anunsyo ni Camille, ang aking dress stylist. Habang binubuksan ng puting garment bag na may naka-embroider na Christine Valencia exclusive sa gilid. Tumayo ako mula sa upuan, nakasuot pa rin ng robe. Lumapit ako sa salamin, sinulya pa ng sarili. Buo na ang makeup. Pulidong buhok, isa na lang ang kulang. Binuksan ni Camille ang zipper ng bag at tumambad ang gown. Isang custom-made, champagne-colored piece na may sheer long sleeves, delicately beaded with crystals at pearls. At may dramatic na low back, fit na fit sa katawan. Elegant, timeless, pero may wow factor. Ready? Tanong ni Camille. Tumango ako excitedly. Let's do it.
Maingat nila akong tinulungan. Tinaas kong mga kamay ko habang isa pang assistant ang nagbantay para hindi masabit ang gown sa kahit na anong sulok. Dahan-dahan nila itong isinuot sa akin, tulad ng ritual, parang sagradong sandali. Parang paglalagay ng korona sa isang reyna. Nang tuluyan na itong may sara sa likod, lumuhod si Camille para ayusin ang laylayan. Isa-isa niyang inayos ang bawat tupi, bawat fold, tinitiyak na perpektong bagsak ng tela. Inayos niya rin ang sleeves at tiniyak na naka-align ang beading sa harapan. "Ma'am, look at yourself," sabi-sabing halos may paghangang pagbulong ni Camille. Humakbang ako paharap sa full-length mirror. Napahinto ako. Ang ganda ko. Hindi lang basta maganda, may presence, may kapangyarihan. Talagang akin ang buong gabi. "Ma'am Tin," sabi ni Camille habang tinutuwid na ang laylayan sa gilid ko. "You don't even look like you had triplets." Ngumiti ako. "That's the point." Bigla na lang bumukas ang pinto ng private room sa parlor. Well, look who's here," sabi ng isang pamilyar na boses. Matinis at may halong pang-aasar. Mabilis akong lumingon. I rolled my eyes upward of disappointment. Anong ginagawa niya dito? Hindi itong una naming pagkikita pero ang lakas ng loob niya na lapitan ako ngayon. Nakasuot ng body-hugging na floral dress at may pulang lipstick. Parang dumalo sa fashion show. Napataas ang kilay ng mga staff na patigil sa ayos. Pero ako hindi nagpahalata kahit na biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Hindi ko pinakita. Ngumiti lang ako gaya ng ginagawa ng isang taong walang pakialam. "Marilu," bati ko ng mahinahon. "What a surprise! What are you doing here?" Lumapit siya at nakataas ang kilay at nakapamewang. "Siyempre, nagpapaganda din. This is my favorite parlor." "Akala ko ba, low profile ka na?" I pouted my lips prettily. "Change of plans," sagot ko, diretsong tingin. Tumawa siya ng pakunwari. Birthday mo nga pala. Napanood ko sa balita. "Happy birthday, Tin. I'm sure this night will be unforgettable." Napatingin lang ako sa kanya. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa niya dito. Para lang babatiin ako, may ibang dahilan. Pero sasakyan ko lang ang trip niya. I don't want to destroy my day. "Salamat," sagot ko, tipid ng ngiti. "And thanks for dropping by." "Of course," sagot niya habang inabot ang isang strand ng bukot ni laro-laro yon. "Would DJ miss it for the world?" Nagkatinginan kami, walang nagsalita. Ang akala ko tapos na siya pero hindi pa pala. "May triplets ka raw?" tanong ni Marilu with playful smile. "Sinong tatay?" dagdag niya. Pero ramdam ko alam niyang sagot sa tanong niya. Hindi ako kaagad sumagot. Lumingon ako sa mag-glam team at nanatiling tahimik. Halatang nakaabang kung anong susunod na mangyayari. Sinenyasan ko silang umalis na muna. "Wait for me outside," sabi ko't kalmado. Agad namang tumalimang mga staff na iwan kaming dalawa ni Marilu sa silid. Pagkasara ng pinto, saka ako lumingon pabalik sa kanya. "Si JP," tapas nood kong sagot. Diretso't walang pag-aalilangan pagat siyang tumawa. Halatang hindi kumbinsido. "JP?" ulit niya't parang nilunok ang bawat pantig. "Wow, well, good for you. Kasi may anak din kami ni DJ." Napasinghap ako ng kaunti pero kagad kong tinakpan yon ng tipid ng ngiti. She held up her left hand at pinakita sa akin ang suot niyang singsing na animoy tropeyo. "Girl," dagdag niya, "we're happily married now. He's super happy with our daughter." Proud na proud niyang sabi. Mas lalo akong natawa pero hindi ko pinahalata. Hinawakan ko lang ang laylayan ng gown ko. Inayos to para bang wala lang. "Well, I'm happy for you. Sa inyong dalawa, may anak na pala kayo." "Now ay dumami pa," sagot ko, kalmado. Tumingin ako sa kanya mula ulo hanggang paa bago kong ngumiti. "Pero, happy married ba talaga kayo?" Hindi siya kaagad nakasagot. Tuloy-tuloy lang ako nagsalita para asarin siya. "Kasi Marilu, the last time I saw Bentacourt, he looked like a hermit." I rolled my eyes again, upward. Bahagya akong yumuko at pilit na sumeryoso kahit natatawa ako. "He looked so messed up. Tipong walang nag-aalaga. Ew, damn. Amoy alak pat parang walang ligo-ligo." Pinandilatan ko pa siya ng mata at kunwaring nandidiri. "Utusan mo magayos or pareho kayong dalawa?"
Lumiit ang mga mata niya. Napansin kong napakuyom ang mga kamao niya para bang pinipigilan ng sarili pero nagkunwari pa rin siyang kalmado. If you two are so in love, dagdag ko pa. Bakit niya ako hinahabol? Bakit niya sinasabi na mahal niya ako? I said bluntly. Diretsong tingin ko sa kanya, walang pangingimi. Nalilisik ang mga mata niya pero pinilit ang ngumiti. You know what, Christine? Sagot niya, halos pabulong. Kung ano man ang sinabi niya, baka awa lang yun. Gulo lang siguro sa isip niya kasi kami ngayon ang pamilya niya. Depensa niyang sabi. Nagtaas ako ng kilay. Sure, sagot ko. Whatever helps you sleep at night. Natahimik siya at ako. Pero sa loob ko masaya, may plano at alam ni Marilu kung sino talagang kinatatakutan niya. Ako. Lumapit ako kay Marilu ng bahagya at sakto lang distansya para marinig niya ang susunod kong sasabihin. Pero hindi kailanman magiging issue kung may ibang makarinig. Inayos ko ang fit ng gown ko sa may bewang saka tumingin sa kanya na parang wala na. Huwag kang mag-alala, bulong ko at may bahid ng ngiti. Hindi ko siya aagawin sa'yo. Hindi ko siya kailangan. Make sure na maitatali mo siya sa palda mo, girl. Bahagya akong tumawa. Kung tutuusin, bagay kayo eh. Isang loser at isang desperada. Hindi ba't perfect match? Bumaka sa mukha niyang puot para siyang uminit ng biglang kahit na malamig sa loob ng kwarto. Huwag kang kampante, Christine Velasco! Singhal niya. Kasi may hawak ako na laban sa'yo. Sisirain kita. Uubusin hanggat mawalan ka na ng kinang. Gigil na banta niya. I smiled sarcastically. Hindi ako natitinag. Go ahead, sagot ko. Try me. Umiling ako ng marahan. Ipapakita kong hindi ako natatakot. You see, Marilu, I'm not the same woman you tried to ruin before. That old version of me. Bahagya akong tumingin sa salamin saka bumalik ang tingin sa kanya. She's long gone. I step a bit closer. Ngayon, I know who I am. I know what I'm worth. And trust me, darling, I'm no longer the one who begs. I'm the one people regret losing. Nakita ko nanginginig ang panga niya. Pinipigilan ng sarili pero wala na siyang masabi. Kung ako sa'yo, dagdag ko pa, I'd fix my marriage instead of obsessing over me. Sayang ang energy, girl. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng parlor. Galit na galit pero wala nang maisagot. Ako tumalikod na lang. Tuwid ang likod, taas ang noo. This time, I won't let her get under my skin. Not now, not ever again. Habang papalayo ako, narinig kong sumigaw si Marilu mula sa likuran. Tin! Naririnig mo ba ako? Sisirain kita! Did you hear me? I will ruin you! Desperadong tinig niya at halos paos at galit. Pero hindi ko na nilingon. Hindi ko na kailangan marinig ang susunod pa niyang sasabihin. Napangiti ako ng bahagya. Hindi dahil natutuwa ako sa sinabi niya, kundi dahil alam kong wala na siyang laban sa akin. Let her scream. Let her bomb. I won't give her the match. Maingat kong binuksan ang pinto at taas noong lumabas. Sa labas, naghihintay ang assistant ko. Ma'am, Ania, handa na raw po ang chopper. Si Sir JP is already waiting for you. I nodded, hindi pa rin nawawalang ngiti sa labi. This is my day, not hers. Douglas, POV. Hindi ako mapakali. Kanina pa ako paikot-ikot sa loob ng guest house. Bawat sulok, parang may kulang. Parang may hinihintay akong kasagutan na hindi ko alam kung sinong makakasagot. Lumapit ako sa bintana, sumilip sa labas. Madilim na at sa may hindi kalayuan, kita kong liwanag mula sa venue. Marami ng bisitang dumarating at maririnig mo ang musikang nanggagaling sa malalaking speaker. Pero ako, nandito lang, nakatingin, nakikinig, naguguluhan. I clenched my jaw. Kung ayaw nilang sabihin sa akin, fine. Pero mamaya, ako nang gagawa ng paraan. Hindi ako papayag na matatapos ang gabing ito nang hindi ko nakakausap si Tin. Hindi ko pwedeng baliwalain ang mga kutob ko na kanina pa gumugulo sa utak ko. Something is off and I can feel it in my bones. Napatingin ako sa malaking salamin sa dingding. I look like a mess. Puting t-shirt na fit sa katawan at pantalon ang isusuot ko. May suit na pinahatid sa akin si Doña Patricia pero wala akong balak na gamitin yun.
Dahil ang mahalaga sa akin ngayon, kailangan kong malaman ng totoo. Gusto kong marinig mismo sa bibig ni Christine. Kahit na malakas ang kutob ko na anak ko sila, gusto ko pa rin na kumpirmasyon mula sa kanya. DJ, yes, anak mo sila. Dam, napailing ako. Halos madurog ang dibdib ko sa kaba. Pero ang kaba, halo na ng galit, takot at isang uri ng pag-asang ayaw kong aminin. Triplets, 3 bata, and they could be mine. Umupo ako sa gilid ng kama, pilit pinapakalmang sarili, pero ang totoo ay seconds away from exploding. Nilingon ko ang pinto, walang tao, tahimik, maliban sa mga yabag sa labas at ang tunog ng party mula sa hindi kalayuan. I stood up again, this time mas buo ang loob ko, hindi na ako makapaghihintay. Kahit galit pa si Tin, kahit hindi ako welcome, kahit na masaktan ako, hindi na ako papayag na hindi may paglaban ng karapatan. I need the truth. Tonight. Pagkalabas ko sa guest house, marahan ako naglakad sa kahabaan ng hallway papuntang pool area. Kitang-kita ko sinilalakaran ko, kumikislap ng mga ilaw mula sa pool area. Marami ng bisita. Maingay na pero sa loob ko puro katahimikan lang. Sa dulo ng hallway nakita kong triplets. Napatigil ako, hindi agad makagalaw. Tila may inaayos si Nicole at Kael, nakaluhod silang pareho habang may kinukumpini sa paa ni Danaya. I smiled faintly. The 2 boys have matching suit. Si Danaya nakapitch siya ng party dress. Yung dress niya may layers, may glitters pa. Para siyang prinsesa sa paningin ko, hawak ng laylayan ng dress. Parang tinitingnan kung okay na ba yung ayos. Bigla na lang tumayo si Nicole at Kael. Tapos nagkatinginan. Let's call Mami La! Sigaw ni Cole sabay takbo paalis. Sumunod agad si Kael, naiwan si Danaya. Napatingin siya sa paligid tapos napatingin sa akin. Saglit siyang napatigil tapos ngumiti. Malawak at inosente. Tinignan niya sarili niya. Umikot na parang ballerina. Hawak ang laylayan ng dress. Do I look like a princess now? Parang may pumiga sa puso ko. Naninikip na sobrang dibdib ko habang nakatitik sa bata. You look more than a princess. Sagot ko't halos pabulong. Napansin kong isang paa niyang medyo awkward ang pagkakatapak. My sandals loose? Can you fix it, Uncle DJ? I nodded. Lumuhod ako sa harap niya at pilit kong iniiwasan ang luhang gustong sumingit sa mga mata ko habang inaayos kong sandals niya. God, habang nakayuko ako, narinig ko siyang magsalita. Do you have a daughter? Humintong kamay ko sa pag-aayos ng strap. Dam, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Pagkatapos kong ayusin ng sandals, tinignan ko siya sa mata. I was torn between love and pain. Can I ask for a hug? Bulong ko, pigil ang boses. Pigil ang damdamin. Tumango siya, ngiti pa rin ang nasa labi niya. But, only quick, huh? Mommy and Daddy might come. They're my queen and king. I'm their princess. Yumuko ako, niyakap siya ng marahan. Maikli lang pero sapat para maramdaman ko na may nawawala sa akin. Do you think I'm Daddy's princess? Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Hinaplos kong buhok niya ng dahan-dahan. Yes, every daughter is a princess to her daddy. Sagot ko pero sa loob-loob ko, ramdam kong hapdi at sakit dahil hindi ako ang tinutukoy niyang daddy. You should get married. Napatitig ako kay Danaya. Nakatitig siya sa akin at parang seryoso na tila ba naiintindihan niya ang ibig sabihin ng sinasabi niya. Why is that? Tanong ko at pilit na ngumingiti kahit na medyo naninikip pa rin ang dibdib ko sa damdaming pilit kong nilalabanan. So, you can have your own princess too. Sabi niya habang tinititigan ang kamay ko. Maya-maya pa hinawakan niya ito ng marahan. Malambot ang palad niya. Maliit, parang kasya sa isang hawak lang ng puso ko. But for now, I'm your little princess, okay? Parang may sumabog sa loob ko na hindi ko may paliwanag na kaligayahan. Biglang nanlabong paningin ko sa luha. Tumingala ako sa madilim na kalangitan at napabuntong hininga. I'm married. Sagot ko sa kanya, my voice above whisper. But we're not together anymore. Napakunot ang noon niya. Curious ang inosenteng muka. Why? Tinapik ko ng marahan ang kamay niya bago ako tumingin sa malayo. I hurt her. Sagot ko, halos hindi ko maamin sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yun sa isang bata. Pero bago pa ako makaisip ng follow-up answer,
Binitawan na agad ni Danaya ang simpleng sagot na para bang solusyon na sa lahat ng problema sa mundo. Then, say sorry to her, sabi niya at simple at buo ang paniniwala. Mapait akong natawa. Sana nga, ganun lang kadali ang lahat. Bulong ko, halos sarili ko lang nakarinig. Sana, isang sorry lang. Sapat na para mapatawad niya ako. Natahimik si Danaya, ilang segundo tapos bigla siyang ngumiti. Umupo siya sa mini bench sa tabi ng pathway at tinapik ang tabi niya. Umupo na rin ako. You know what? Panimula niya. She pouted her lips before she spoke. Sorry is the magic word. When I fight with Kael or Kole, or even when I break Mommy's favorite vase, I say sorry and they smile again. And Mommy hugs me again after because sorry, it means you're really sorry. Tumigil siya saglit at parang nag-iisip ng sunod na sasabihin bago muling nagsalita. Maybe growns up forget that, but sorry is not just a word. It's a promise. A promise that you won't hurt someone again. That's why it's powerful. Say sorry to her, Uncle DJ, and tell her also, dagdag pa niya at lumunok ng laway bago ulit nagsalita, that you really love her and she's the most beautiful in your eyes. Wala ako nasabi, para ako nakikipag-usap sa isang matandang babae. Ang liit pa niya pero ang lawak-lawak ng pagkakaunawa niya sa mga bagay-bagay. Pakiramdam ko mas totoo pa yung advice ng batang ito kaysa sa lahat ng narinig ko sa buong buhay ko. Parang may pumunit sa dibdib ko. Sa bawat salitang binitawan niya mula sa isang batang walang kaalam-alam sa bigat ng mundo pero may dalang katotohanan halos hindi ko maharap. Biglang ngumiti si Danaya at hinawakan ulit ang kamay ko. So, go say sorry and maybe she'll smile again too. Napakagat ako sa labi. Hindi ko na kinaya. Dumalo yung isang patak ng luha sa pisngi ko. Isa lang pero mabigat sa dibdib. Uncle DJ? Bulong niya, halos pabulong. Why are you crying? Pinunasan ko kaagad ang mata ko. Humiling ako. I'm just happy, sagot ko. Really happy. Where did you learn that? Dagdag na tanong ko, pilit na ngumiti. Grandpa Francis said that? Sagot niya with kindat pa. He said, if you break something, say sorry. But when you break someone's heart, you have to show it too. Magsasalita pa sana ako nang biglang sumulpot mula sa likuran si Kole at Kael. Humahangos ang dalawa. May bitbit pang maliit na lobo. Walang salita, agad ko silang niyakap. Mahigpit at parang ayaw ko silang bitawan. Pagbitaw ko tila nagulat sila. Nakataas na mga mumunting kilay nila. Sabay na nagsalubong ang tingin sa akin na talatang nagtataka. Then, tumingin sila sa paa ni Danaya. He fixed it, sabi ni Danaya at proud pa. Nagkibit balikat ng ang dalawang lalaki at hindi interesado. Okay. Biglang isang malakas na tunog ng chopper ang dumagungdong sa himpapawid. Then, my heart beat faster. Nandito na siya. Sabay na tumili ang tatlo. It's Mommy and Daddy! Sabay-sabay silang sumigaw saka nagsipagtakbuhan palayo. Nagpaiwan si Danaya. Lumingon siya sa akin at tinilang kamay ko. Come on! I'll introduce you to Mommy! Hindi ko akalaing ang isang simpleng pag-aayos ng sandals ay mauuwi sa isang napakagandang aral mula sa bibig ng isang bata. Si Danaya ang naging boses ng konsensya ni DJ na ang sorry ay hindi lang salita kundi isang pangako. Pero sa gitna ng paghahanda para sa birthday party ni Tin, hindi natin maiwasang kabahan. Ang pagtatagpo ba ni DJ at Tin sa harap ng lahat ay magiging mitya ng kapayapaan o simula ng mas malaking gulo? Kung may aral man tayong dapat na bitbitin ngayong gabi, ito ay minsan ang katotohanan ay mas madaling tanggapin kung galing sa mga taong hindi marunong magsinungaling. Minsan, kailangan natin ng mata ng isang bata para makita ang mga bagay na pilit nating binubulag ang ating sarili. Ang pagpapakumbaba, gaano man kahirap, ang tanging susi para muling mabuksan ang pintong akala natin ay sarado na habang buhay. Sa tingin ninyo, anong mangyayari